Sabihin radyo. Sabihin mo energy. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw. Sabihin mo, energy! Huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay, Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. at tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga! Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Belim. Simula at pangarap. Lumaki sa Surigao City sa piling ng kanyang mga lolo't lola. Salat man sa buhay, ngunit mataas ang pangarap. Ang makapagtapos, magkaroon ng sariling bahay at maiahon ang pamilya sa hirap. Sa tulong ng DOST, scholarship, natupad niya ang unang hakbang patungo sa tagumpay. Pagsubok at pagbangon. Matinding pagsubok ang kanyang naranasan bilang single parent. Matapos mabigo sa pag-ibig. Sa hirap ng buhay, halos hindi niya mapaaral ang anak. Pero hindi siya sumuko. Sa tulong ng pananampalataya, nakabangon siya. Natagpuan ng trabaho bilang virtual assistant. At muling nakilala at nakita ang pag-asa. Gabay at pundasyon. Ngayon, nabubuhay siya ng mapayapa at masagana. May sariling bahay, sasakyan, at kakayahang mapag-aral ang anak. Mga biyayang bunga ng tiwala at pananalig sa Diyos. Sa bawat pagod, alam niyang may gantimpalang nakalaan sa tamang oras ng Panginoon. Sandigang banal na salita. Romans 12:12. Be constant in prayer. Mga pangga, sa pag-iisang pinaghirapan, Diyos ang naghatid ng kasagutan. Mga kasama po natin ngayon, si Miss Rhea, Ma'am Rhea, Madam Rhea, ang dami, no? Agnes, magandang hapon, Rhea. Magandang hapon, Jibo. Kamusta? Eto na, Ito finally! na, naririnig ko. Ang ganda talaga ng boses ko. Gusto ko na laging maging DJ. Actually, alam mo nga talaga, part na yan as a VA. Kasi yung mga boses ninyo, parang pansin ko talaga, pwede naman talaga. Ba't di mo ba? tinry? Hindi mo nasubukan or mag-apply? Ngayon pa lang. Hindi ako makapasok ng mga ganitong station. So ngayon na lang. So baka nandito na Eto din na. ako. Oo. This is it. Oo. So, kamusta ka naman? Kamusta ka? Ayun, okay naman. So ano lang, medyo hindi ako malungkot ang itsura ngayon no, kasi yun na nga nakaahon na naman tayo, nalagpasan na natin yun. Pero ayan. Okay naman. At Yes. masaya. Makikita naman. Alam mo, ang saya ng isang tao, makikita mo sa mata, sa ngiti, di ba? Mm-mm. So, ikaw ay nanggaling pa sa, sorry, ang layo ng biyahe mo, ha? Calamba City. Kalamba, yung mga taga-Kalamba po. At birthday ng aming butihing mayor. Ay, Happy birthday, Mayor po. Ross. Happy Diba? birthday.
So, eto pag-usapan muna natin yung yung childhood mo Rhea. Ikaw ay lumaki sa Surigao, no? Yes po. Pero lumaki ka sa lolo at lola mo. Mm-mm. So, yung parents mo, saan? Kasi ano din sila separated. Siguro mga ano lang ako, 4 years old. Basta hindi ko pa walang muwang. Okay. So, naiwan kami sa grandparents sa father side. So, si daddy ay nag-work syempre, no? So, dito sa Maynila, dito yung sinasabing pag taga-probinsya ka, dito yung masagana yung buhay. So, nandito siya. So, iniwan kaming magkapatid sa lolo at lola. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang po kami. So, sinong mas Kuya matanda? at saka ako. Okay. Mm-mm. So, sa 4 na taon na yun, talagang lolo at lola mo lang talagang naggumabay sa inyo, no? Yes po. So, kamusta naman ang paggabay sa inyo ng lolo at lola mo? Reliyosa ba? Napakahigpit, stricto? Yes. Gaano ka stricto? Laking lola. As in, alam mo yung hindi pwedeng nasa labas ng bahay after 5 p.m. Hindi pwedeng maglakwat siya ng naka-uniform. Yes, So, duman ako sa lahat ng palo, Oo, chinela, sa Oo. hanger at lahat. May Totoo. paluhod. So, yun talagang typical na lola. Pero na-admire ko naman yun kasi nadala ko yung kung saan galing. Diba? So, yun. Na-realize mo na, no? Sobra. Na kailang dito ka na sa edad na to, ay tama pala yung lola at lola ko. No? Yes, oo. Kasi that time, no, pansinin mo, wala pang social media, walang Facebook, di ba? Walang, kumbaga talagang dumaan ka sa pagkabata na naglalaro ka rin sa labas, no? As in. So, Doon ako tumatakas ka rin pag mga Oo. tanghali. Yes, at saka yung yung laro, yung laro sa hapon lang. Kasi bilang babae daw, dapat naglilinis sa bahay sa umaga. Yun na So, hindi pala ako sa inyo. nakakaalis. Mabuti, Yun na rin nakaanahan ko ngayon. So, maglinis muna sa umaga. Teka, nagkali hapon ang aking alis. Yung mga gala-gala na. Ano pangarap mo nung bata ka? Ano lang, magkaroon ng sarili kong bahay, kwarto. Bilang nga, ang dami namin, no, may iba pa akong pinsan, may mga tito-tita. Kasi bahay yun eh. So, yun lang gusto ko. Kasi magkaroon ako ng sarili kong kwarto. So, yun talaga yung inano ko. Di ba yung mga bata na typical na sinasabi na parang, ako gusto kong maging nurse, gusto kong maging flight stewardess. Wala kang ganon na iniisip that time? Siguro nung high school na parang gusto ko na lang maging chemist. So, graduate ako ng Bachelor of Science in Chemistry. Natuloy ko naman yun. Pero nung gumraduate na ako, mahirap pala dito. So ano yung mga pinagdaanan mo that time? Sabi ko, sa planta, ang init-init. Tapos naka-aircon yung mga HR namin. Bakit hindi na lang yung ganun yung... Kadalasan, yung mga empleyadong nando sa init, no? Oo, sabi ko. Tapos, syempre, pag nandito tayo sa Pilipinas, pwede bang pare-pareho ng entry level, regardless engineer ko or what. Entry level ang sahod, ganun. So, sabi ko, parang nagkamali ako ng aking nakuhang profesyon. Ayun, so... Nakapagplanta naman ako, pero hindi ko na siya parang ginusto. Tumagal ka naman. Tumagal ka mga siguro taon? Ilang mga... Oo, nagtaon din ako. And then, lumipat naman ako ng government. Doon din mismo sa probinsya? Dito na. Dito na ako nag-work. So, that time, nung nakatapos ka ng pag-aaral ng kolehiyo mo, as in, lumuwas ka na talaga ng Manila? Yes, oo. Kasi magtitake na ako ng board exam, mga review. So, nagpaalam na ako sa lola ko. Dito na lang din ako. Nako, gaano kahirap yun na mawali ka? Siyempre, di ba tayo, pag mga laking probinsya, ang hirap makipagsapalaran sa Manila, no? So, ano yung unang binili mo sa kanila? Wala. Ang sabi lang ng lola ko, okay lang, kaya mo naman kasi graduate ka. Anywhere saan ka pupunta, professional ka. So, yun din yung pinangahawakan ko na okay, may sa akin, yung trust yung lola ko. So, pinangahawakan ko yun. Hanggang dito, so parang nahihiya ako na wala akong trabaho. Makakilala, kamag-anak, wala dito? Wala. So, talagang classmates lang. So, ganun ano lang. yung unang na-experience mo na nahirapan ka, yung pagsalba mo dito sa Manila? Ang paghahanap ng trabaho sa edad na 20. Tapos, syempre, hindi ka nga taga Manila. Syempre, mga prestigious schools ang inaano dito, no? So, hirap ako. So, paano ba to? So, nag-start ako. Tapos, gusto ko na lang mag-teach. Sasagutin naman ako, masyado kang bata para sa mga estudyante mong college. Okay, so... Nung lumabas ka dito, gulong-gulo pa isipan mo na hindi mo alam kung saan ka papasok. Yes, nag-BPO din ako. Alam mo yung ganun, maitawid lang. Ayokong humingi na kasi gusto ko na ngang magsarili. So, ayun, nag-BPO ako. Parang ang hirap pa rin ng BPO. Hindi ko kaya yung panggabi at uuwi. Ang fresh na mga nakasama ko pa uwi. Tapos ako, galing GY, ano? So, Ngarag-ngarag, Oo. So, ayun,
Sabi ko, sige, magpaplanta na lang ako. Gagamitin ko na lang yung profession So, ko. bumalik ka ulit doon? No, dito na ako sa Laguna. Bumalik ka na nun? Laguna na ako kasi nandun yung mga planta. Oo, Sabi ng oo. mga classmates ko, dito maraming planta, dito Mm. tayo. Oo. Alam mo yung Oo. lang, ng mga friends. So ayun, nakapag naman, nakahanap, manufacturing company, pero yun na nga, nakakapagod. Like, So ano yung panibagong pakikisama na naman or ano harap ka naman ng apartment? yes, palipat-lipat. Paano mo napagkakasya? Kasi 'di ba from dito, kumbaga lumabas ka ng Manila, dapat yung savings mo talagang titipidin mo yan. Mm-mm. Tipirin mo yan. Paano mo nahati na papunta naman doon sa Calamba naman? Wala lang. Minsan nandun ako sa mag-hotdog na lang ako buong buwan. Dumaan ka sa Dumaan ganon. ako sa ganon. Okay lang. Tapos sasabihin ng mga roommates ko, Rhea, may pagkain doon. Kasi alam nilang nagtitipid ako eh. Kasi alam mo yung, hindi ako, walang nagbibigay sa akin. Tapos nagbibigay pa ako. So diba? gaya ng sabi mo, nung bata ka pa na lumaki ka sa lolo't lola mo, medyo hindi maganda ang buhay niyo noon. Saktuhan Paano mo lang. masasabi na gaano kahirap yung buhay niyo noon? Di ba kayo kompleto kumakain sa loob ng isang araw? Kompleto naman, pero si Lola kasi syempre, yung typical na housewife na walang work. So si Lolo, magkano lang naman ang sinasahod noon. At ang dami namin, may iba din kaming pinsan. So, hati-hati yung kung magkano lang ang abot sa isang paano araw, kasya? 'di ba? Oo. So ayun pa nga, meron minsan 50 pesos na yung ambagan sa school. Iniiyakan ko pa yun magdamag Talaga? kasi ako nalang hindi nakakapagbayad. As Grabe. in. Anong pinakamasarap na pagkain mo noong bata ka na gustong gusto mo? Pag early morning may hotdog kami. Okay at ka na itlog. Masarap yun. Sabi, anong meron ma? May itlog tayo kasi pandesal lang talaga kami. Oo. So, yun yung kumbaga, yun yung Parang- pinakamasarap sa lahat. Parang ang sarap parang ang gaan, parang merong something sa amin pag may kami breakfast na hotdog at itlog. Kaya ngayon nagagamit mo na since nandito ka na, nakipagsapalaran ka na, kaya mo tipirin sarili mo. Pero hindi mo ba inisip na parang sa sarili mo, teka lang, kaya ko ba to? Dumating ba sa punto na gusto mo sumuko? Oo naman. Alam mo yung ano ba to? nagpalakas sa'yo? Sabi ko, kasi religious masyado yung lola ko. Bawal nga daw yung magsarili ka ng kuha ng buhay mo. So parang sige na lang, go na lang ako. Whatever it is. So, may mga classmates naman ako. Sabi ko, bakit sila okay naman buhay nila? Tapos, mga ganito trabaho. Wala lang ha, pero kino-compare ko lang yung sarili ko. Sabi ko, sa bagay, okay naman sila sa family nila. Meron na sila sa... Kumbaga may kaya na. Oo, may kaya talaga. supported talaga financially. Sabi ko, okay na lang, sige na lang. So, ayun, kapit-kapit na lang sa barkada. Kung sino na lang yung mga kasabayan kong level, yun na lang ako sumasama. Para makapaglugaw-lugaw kami. Di kaya share-share ng foods. Ganun na lang. Ganun talaga. Pero sabi ko, kailangan kong maka-get out dito. I mean, pero paano? Alam mo yun. So, paano ka magsisimula? Paano mo, paano ka makasurvive? oo, paano? Kasi ganito lang talaga sa Pilipinas eh. Saan ba ako pupunta? Ito lang talaga yung sahod. So ayun, eventually, kasama ko din na that time yung ex-husband ko. Kasi pareho kaming nasa manufacturing. So teka, nakilala mo na etong ex-husband mo doon mismo sa trabaho mo sa... Schoolmate ko pa siya nung college. So, pero nauna ako kasi noon akong gumraduate. Sumunod siya kasi magbo-boards din. Bilang pareho kaming nasa chem. So, dito yung parang namin. Dito yung parang lugar namin. So, para mag-work. Ayun. Nagkaroon lang kayo ng baby nun? Wala pa. So, nagsama lang, nag-ano na kayo nun? Kasama lang namin sa board sa apartment, yung mga kasama namin classmates, ganon. At syempre may mga ups and downs, no? Mga jowa-jowa, may mga ganon talaga, hindi mo kagandahan. Eventually, sabi ko, ayoko na, mag-aaral na lang ako, magma-masters na lang ako. So, nauna siya mag-masters. Okay. So, sumunod ako. Kaso, prior to the wedding, buntis ako. At tapos, hindi rin ako pwedeng mag-pursue ng masters ko kasi laboratory, so toxic chemicals. Tsaka hindi maselan, hindi pwede yan. Hindi naman sa maselan, pero toxic siya sa yung Bing-bing mga na- chemicals, nasa lab. So sabi niya, wag ka na lang. Okay, so nag-defer na lang ako ng masters ko, no. Okay. Ayun, hanggang sa, ayun na nga, nakapanganak, naging mom. Early lang kami hindi naging okay eh. Early sa marriage.
So parang siguro 1 year lang, wala pang 1 year yung bata, naghiwalay na kami. So, gaano kahirap ang kumbaga hindi biro ang maging single parent eh. Naisip mo ba that time na Sobra. teka paano ko to mabubuhay yung anak ko? Paano ko ba to Pinag-isipan ko naman, like, sige, uuwi ako sa amin, pero kailangan may work ako. Hindi pwedeng magdagdag ako ng problema doon pag uwi ko sa aking lola, Totoo, 'di oo. ba? So, kinontak ko na yung mga kaibigan ko doon, magti-teach na lang muna ako para kahit papano makauwi ako ng bahay kasi baby pa nga yung bata. Mm. So yun, nakaano naman ako ng isang private school doon bilang high school chem teacher. Mm. At yun yung nag-start na yung career ko. Tapos ano din ako, nagpa-part-time ako ng events. So Kumbaga, basta, lagari ka na. oo, hanggat kayang, kasi nakita ko doon, ang Mm. mahal nung may baby na ikaw lang ang gagastos. Tapos Tapos yung syempre, upa pa. wala kasi nakikitira ako sa lola ko ulit. Pero nahihiya ako. So, Oh, syempre, nagbibigay ako, di mahirap ba? na lalo na pag Pagkain, Mm. grocery, kahit papano, Mm. binibigay ko. Sobrang hirap pa din na, ah, yun ang ano, I mean, hindi ako dumagdag, pero kailangan kong magdagdag eh. Kasi may bata akong dinala. Mm. So, parang ano ba to? Nag-uwi pa to ng problema, di ba? Mm. Kung hindi naman sinasabi, pero parang ganun yung Lalo na yung yung parents mo na nalaman. Lalo ng tatay mo. sumuporta naman sila doon sa kung hindi mo na kaya. Mm. Emotionally, umuwi ka na lang. Ganon naman ang sinabi. So may basbas naman din Mm. kahit papano. Pero yun nga sabi ko, mag-work naman ako. Kaso nung bumalik ka sa probinsya ninyo kasama at lolo't lola mo na naman, Mm-mm. magsisimula ka na naman. Paano na naman ang Sobrang hirap. paano ka na naman ulit nagsimula? Anong una kagad ang nasa isip mo na gagawin? Yun na nga sabi ko, marami kasi mining sa Surigao. So parang dun yung parang pangkabuhayan. Dun malaki yung sahod. Mm. Gusto ko yun. Kaso sabi ng lola ko, kung pupunta ka dun sa mining, paano na naman yung anak mo? Mm. Sana wag mo na siyang iwan sa amin or sa lola or kung sino man kasi iba yung laki sa magulang. Kaya dala ko siya. Mm. Okay, hindi ako nag-mining, kahit saktuhan lang talaga yung kita ko bilang part-time high school instructor, magkano lang. Mm. Pero sige na lang, kasi ayaw nga ipaiwan ng lola ko. At mahirap naman dalhin ko siya sa isang mining company naman, or oo. ano na nagwo-work. So sabi ko, okay, sige. Hanggang sa, naisipan ko na lang mag-masters ulit. Tutuloy ko na. Kasi nasa academe paano na yan? ako. Di panibagong gastos na naman yan. Saka ko muna pinansyal. Oo. So nakiusap ako dito sa mga ex-in-laws ko na kung Mm. pwede, yung bata pag-aralin nila, tapos ako na bahala sa akin. Mm. Alam mo yon. Habang nagma-masters ako, may friend akong nasa BPO, Davao City naman to, Ateneo de Davao ako So gastos, ang mahal, Ateneo siya Oo, grabe. Oo. Sabi ko, sige. So nakiusap, umokay naman yung lolo't lola, sila nagpaaral, kinder pa yung bata. Ang nangyari lang naman, kasama ko rin yung mga, syempre, ex-in-law, sister ng aking ex-husband, other siblings, hindi kami magkaigi. Mhm. So, nag-work din ako sa BPO, daytime, mayaya yung bata, para syempre, para pa rin sa akin. Bata lang naman ang pinano ko sa kanila Doon din ako nakatira. So, libreng bahay, except sa other things personal for me. Hanggang sa yun na nga, hindi nagkaigi. So hindi talaga na Umalis kami. So natigil na rin ako ng pagmamasters ko kasi paano kami? Mm. Bubuhayin ko na ulit yung bata Hindi pwedeng Saka sa kukuha ng kapital, ang hirap din. magti-tuition ulit ako, hindi na. So I have a friend na sabi niya, sige meron akong online job. Sabi ko, ano ba yan? Paano ba yan? Baka scam. Oo. Mm-mm. Ay, di ba sa online kasi Hindi. ang hirap magtiwala dahil di ba ang dami na Yes. na-scam ngayon. So high school schoolmate ko siya from Surigao City. Ayun, tinuruan niya ako doon sa bahay niya. Parang inampon niya kami. Pero nagre-rent ako. Hindi nagpambayad ako, hindi ako nakitira lang. Meron siyang nag-close na computer, ano ba to tawag? Yung mga cafe, internet cafe noon, nagsara na. So meron siyang extrang desktop na inutang Pinapagamit ko. sa'yo. Inutang mo. ko, oo. Binayaran ko, that's only 8,000 pero payable in 3 months. Ganun kahirap yung Oo, 8,000 grabe. noon, no? Na parang, okay, sige, saktuhan 3 na lang. months yun, no? Oo. Okay. So, food sa bahay, ako din sarili bumibili. Like, talagang may bahay lang ako, pero nagbabayad. Pero paano mo nababalanse, no? Ang hirap, no, Rhea, na yung dumidiskarte ka, na maghanap buhay, tapos yung bata. Yung budget, ang hirap mag-budget yan
Syempre nandun ako sa uutang. Ayan. Oo, 'di ba? Yun yung point ko. So, dumating sa nangungutang ka. Paano? Mm. Di ba ang hirap mangutang? Lalo, sino unang-unang nagtiwala sa'yo? Ito naman ang pinakamaganda sa akin kasi may mga friends akong alam naman yung nangyayari. Mm-mm. Close friends. Mm-mm. So, siguro nakikita din naman nilang hindi ako yung nagja-jamming-jamming lang, Mm. nagiinom-inom, nagbo-bar. Talagang anak lang inaano ko. So, pinapautang naman ako. Mm-mm. At ang sinasabi lang nila, it's pay when able. Hanggang ngayon, pay when able. Sabi ko, thank you. Pero syempre binabayaran ko pag Mm-mm. able na talaga na Yes. kayang-kaya ko. Mm-mm. So doon ako nag-grasp na pati school, gamit sa eskwelahan ng anak ko, inuutang ko, Mm-mm. some birthdays, lahat yun. Dumating pa sa punto rin na naggalit ka o nagtampo ka sa Panginoon natin. Kasi sa mga nangyari sa buhay mo, di ba, gaano kahirap tanggapin na ang parents mo ay, di ba, broken family kayo. Mm-mm. Tapos ngayon nangyari sa buhay mo. Question ko na kasi yun, before naman ako, single pa ako. Dun yung mga question, yung question ko before na bakit yung mga kaklase ko, kabatch ko, okay naman, tapos ako hindi. Question ko na yun. Nagkaroon ako ng warang religion. Sabi ko, okay, kung sinong religion ang makakapagpadala sa akin ng magandang buhay, doon ako. Mm-mm. So, as in, nagpalipat-lipat ako, sasama ako sa kung kani-kaninong Mm-mm. religion. Mm-mm. Basta lang. Kasi kine-question ko siya eh. So, sino Ano ba tanong mo? sino ba talagang Panginoon? Dito ba sa religion na to? Sa religion na to? Kasi hindi ko nararamdaman bilang Katoliko ako eh. Mm-mm. So, talagang question ko. Bakit sila okay? So, saan ba dapat? Mm-mm. So, pag may nag-aaya sa akin na kung ano-anong religious organization, Mm-mm. pumupunta ako. Malay ko doon kumahanap. Mm-mm. Kasi na-question ko talaga, okay, o di kaya sasabihin ko na lang, magpipray ako, okay kung sino ka man, ganun. Mm-mm. I didn't say Lord, Mm-mm. or Allah, or kung sino man, Jehovah, wala. Sinasabi ko talaga, kung sino ka man. That's it. Kung anong-ano mo sa akin. Yun yung pinaka-questionable ko. Pero syempre, nung nagkaroon ako ng anak, nagkaroon ako ng faith ulit, no? Okay, kailangan ko na ng isang lalapitan lang. Mm-mm. Yung ganon. So, along the way, yun lang yung inano ko. Okay, kapit lang. Eventually, lalagpasan din to. Hindi naman ako pwedeng mag-give up kasi may anak ako. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, anak, hindi ko na kaya. Hindi naman niya kasalanan. So, kailangan ko siyang igapang. Pero never ka ba na dumating sa punto na gusto mo na humingi ng tulong talaga sa magulang mo, sa lola mo? Hindi eh. Okay lang. Pag tinatanong nila ako, kahit walang-wala ako, okay lang ako. O hindi ko sinasabi na, O, wala hindi wala mo kaming kinakain, Hindi mo wala. pinapakita. O hindi. So, dito lang ako sa mga friends ko, barkada ko, na mas nakakaano siguro Sila yung sa saksi akin. sa mga nangyari sa buhay mo. So, kahit ma-hospital yung anak ko, mag-loan ako, silang nagdadala. Meron nga akong barkada, sabi, may asawa na din, pero classmates ko sila pareho nung college. Sabi ko, pahingi namang sustento. O ganon. Pero utang yun, ihahatid niya. Sige, dadaan ko sa'yo. Ganon lang, Pero, ganon. never ba dumating sa isip mo? Di ba, sa atin dito, parang sa ating Pinoy lang yata yun, pag sinabi may utang ka, utang na loob eh. Kumbaga parang, di ba, kumbaga iniisip mo na parang nakakahiya. Mm-mm. Paano sasabi, baka mamaya kinukwento niyo sa mga kaibigan mo rin. Wala naman, kasi siguro yung mga, nag-trust din ako sa kanila eh, na, okay, yung pinag-uusapan natin, sa atin lang. Wala namang, so far, wala namang nailabas. So, kung may ilabas man, okay lang. I mean, totoo naman. Kung nangutang ako, Yes, diba? Yun yung inaano ko. Ang ano ko na lang doon is, okay, kung anong sasabihin ng ibang tao, okay lang, totoo naman. Oo. As a single parent, ano yung pinaka mahirap na ginampanan mo? Ang pinakamahirap ay yung hindi ka pwedeng pahinga. Hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi ka pwedeng magkasakit. Kasi, ikaw lahat babangon eh. Ikaw lahat nagpo-provide. Yun ang pinakamahirap. Like, buti nga ngayon, malaki na yung anak ko, pwede ko na siyang, ikaw na lang pumasok ka, gumising, maggayak. Pero nung maliit, hindi. Kailangan nandun ka. At alam yan ng mga co-parents ko nung simula elementary. Kasi dinala ko siya ng Laguna way back. Kasi ang Surigao, bagyuhin talaga. So, ang internet connection, ang kuryente, wala talaga. Sabi ko, hindi mag-work yung online job ko. Yeah. Kasi nag-start na ako, diba? So, dinala ko, okay, bakit sa Laguna? Kasi doon ako parang may kakilala, barkada. Pero wala kaming family.
So, the time na dinala ko anak ko, pag may alis ako, iniiwan ko sa isang parent, pamilya nila. Ayun. So, Ganun sila, ganun kakatiwala sa kanila. yes, at ganun sila ka-eager na mag-help. Parang, grabe no, lakas ng loob mo, wala kang kamag-anak dito. Kami nga dito, andito na, pero ang hirap. Sabi ko, walang choice eh. Minsan din ang hirap din, 'di ba, as a single parent, no, pag lumalaki yung bata, tatanungin ka na eh. Sabi niya, ma, ganito lang ba tayo? Asa si Papa? Nagkakaisip, anong paliwanag mo sa kanya? Nakikilala naman niya along the way. Hindi ko naman siniraan yung ama along the way kasi ano niya yun eh, pagkatao niya yun eh. So hindi ko pwedeng tanggalin yun. Kasi hanggang sa paglaki, makikilala talaga, hanapin So niya. ina-explain ko na wala na, alam niya. So hindi niya pwedeng hanapin araw-araw. So, ang ano ko na lang isa, sorry kung ganyan, pero ginagawa ko naman ang lahat. In-explain mo sa kanya ilang taon siya? 5 years old. Kasi maghahanap siya eh. Doon na nararamdaman mo na, ikaw mararamdaman mo na medyo matanong na siya. Ano kasi ako, nasa isip ko talaga na once ang bata marunong ng mag-tantrums, nakaintindi na. So, 2 years old pa siya, talagang nilalagari ko na siya ng galit, ng ano, kung anong, hindi ko siya inaanos baby. So, kung upo-upo ka dyan, ganon. So, nakaintindi naman along the way, kahit pa may pag-iyak siya kung bakit ganon. Along the way, pinaintindi ko araw-araw. So, ito lang tayo, pati pagsahod. Sa ano ka na lang kakain ng Jollibee ha? Sa sahod ko na. So, ngayon, mag-ano muna tayo, sardinas. Ganun talaga. Hindi ka mo nang pwedeng sumama sa field trip kasi ang mahal. Alam mo yon. So, talagang renta, may internet ako, lahat, akin lahat eh. So, siya, option na lang. Okay lang. Naiintindihan naman niya. Pero gano'n kasakit, di ba, na hindi mo mabigay sa kanya yun? Sobra, 'di ba? Na parang gusto mo na lang, yung mga kaibigan ko nabibili lahat. So paano bang gagawin ko sa anak ko? So yun naghanap lang ako ng other hangga't kaya ko. So nagbigay na ako ng taning sa buhay ko na okay, at the age of 30 dapat ito na yung mararating mo, 35 may bahay ka na. Gawin mo yan, bahala kung wala kang tulog. So yun yung inano ko sa sarili ko. Talagang self-motivation lang na kahit COVID, yung bahay kailangan may ano na. Kasi 35 nga kailangan may bahay na ako, nakalipat na kami. Talagang inaano ko yun. Kahit 2 hours a day per sleep, 2 hours lang ang sleep ko per day. So, nagpatuloy siya na paano mo naramdaman na, teka, eto na yun? Nakikita ko na, sabi ko, uy nak, nakaano na ako ng bahay. Siyempre kahit loan, at least bahay pa din yun, di ba? Hindi na tayo mahihirapang tumutulo yung inuupahan natin, tapos hindi natin maparepair kasi ayaw ng may-ari. Totoo. So at least kung atin na, bahala na tayo kung anong gawin natin. Ayun, tuwang-tuwa naman siya. 2018 yun. Sabi niya, wow, magkakabay na tayo. Talagang ginapang ko siya kahit bardagulan na kailangan kong kunin tong bahay na to, makpalipat. Lahat. So, doon nag-start? Savings, oo. Talagang ang dami ko ng trabaho. Ang dami ko ng trabaho. So, meron na ako. Ano yan? So, sa VA jobs ko, nagkaroon ako ng 3 clients, iba-iba. Nag-add din ako sa life insurance agent. Kasi sabi, weekly naman yung income. Okay, sige, maganda to. So, talagang tinanabaho ko na. Sabi ko, okay, so kailangan ko ng savings na hindi bababa ng 100,000. As in, ganong target. Paano ko to bubunuin? Ang laki nito. Babayad pa. So, ganon na tinipid namin mag-ina. Okay, tiis muna tayo ha. Kasi eventually lilipat din tayo. So, naintindihan niya. 15-15 pa din yung kain namin sa Jollibee. Hindi pwedeng kung mataas ang score mo ngayon, nagkakain tayo, hindi, maghintay ka pa rin ng sahod. Babudget mo pa. Yeah. So talagang kinimkim ko yung kung ano ang dapat. Kasi kung gagastusin ko siya ngayon, wala din. I mean, kung one time, big time, wala din. Walang mangyayari. So ayun lang, sabi ko, sige na lang. Kaso eventually, 2020 yata, na-diagnose yung father ko ng cancer. Grabe. Isa na namang That's COVID. na naman. Sabi ko, yung pang-ano ko ng bahay, gagastusin ko sa kanya. Sobra pa. Sa father mo? Or, Si father ko. as in, Daddy ko. mo,
that's COVID. So ako lang nagtatrabaho. Mm-mm. Sa amin sa pamilya ha, kasi 'di ba lahat wala. Tapos may bata Ako lang ka naman pa ang kasama. VA, oo. Mm. Okay, so tinanong ko yung mga kaibigan ko, gagastusan ko pa ba to kung mamamatay din lang? Ganon, sabi niya. Oo, tatay mo yan eh, mahahanap mo lang naman yung pera. So, sige, okay, utang ulit. Utang na hanggang ngayon binabayaran ko pa din. Kasi grabe ang gastos. So sabi ko, pero hindi ko pwedeng ipagpaliban yung bahay. Mm-mm. So pinagsabay ko. Gumagastos ako sa medication ni daddy na may cancer. Mm-mm. Papayos ng bahay. Mm-mm. Para kahit paano malipatan na kasi bare yung bahay na nakuha. Gamit, bago, kasi nga tiniis namin okay lang yun. Yung upuan naming sofa ay lumulubog na. Sabi ko, paglipat na lang natin. Pati kama doon na natin para bago lahat. So grabe, pero sabi ko sige na lang. So gaano katagal ang lumaban ng tatay mo? Less than a year lang. So namatay din siya during COVID. So 2021. May naalala ka ba sa kanya na binili niya sa'yo? Wala, nag-away pa kami. Nag-away pa Nag-away kami pa kayo? kasi gastos nga, 'di ba? So pag hindi ko siya nabibigyan, syempre nagagalit na parang tinitake for granted ko siya. Sinasabi ko naman, kailangan ko kasi talaga malipatan yung bahay. Kasi nagbabayad ako ng monthly amortization, may renta pa ako. So kailangan kong tanggalin yung renta para maibigay ko sa'yo. So doon kami nag-aaway. As in, yung nawala siya, hindi pa tapos yung tampuhan niyo, away ninyo that time? Later na yun eh. Later on siguro may ano na siya. So talagang blinak niya ako, nagkablakan kami, at nung mamamaalam na siya, tita ko na lang ang nagtumawag sa akin. Sabi ni daddy mo, kumusta ka daw? Pero hindi ko na siya nakausap. Pero gaano yun sinabi sa'yo ng tita mo? Mm-mm. Sinabi sa'yo na kamusta ka daw? Medyo may tampuhan kayo. Tapos biglang namatay yung tatay mo. Ano yung impact sa'yo Oo. yan? Sabi ko nga, dapat ba umuwi na lang ako earlier? Kasi hindi nga ako pwedeng umuwi ng maaga-aga kasi COVID, hindi ka basta-basta in and out. Kailangan may specific day ka lang. So, paano pag umuwi ako at medyo mahaba pa buhay ni daddy at may anak nga akong babalikan dito. Hindi ko naman pwedeng dalhin yung bawal. So, sabi ko na lang, okay lang naman pakisabi kay daddy. Hindi pa rin kami nagtawagan. Hindi kami nag-video call, wala. So, that time na sabi ng lola, si mama, sabi niya, parang ano na si daddy mo? So sabi ko, okay, sige, uuwi ako. Uuwi na, parang siguro may ilang days na lang nakakausapin ko siya personal. Magsusorry, ganon. Kaso, habang sinaswab ako, tumatawag na yung pinsan ko. Sabi ko, pasensya ka na, nagsaswab ako. Kasi nga, kailangan sa biyahe, di ba, yung swab test. Mahigpit pa. Ayun, sabi niya, wala na si daddy. So sabi ko, okay. Hindi mo lang ako hinintay. Magfa-flight na ako, hinintay ko na lang eh. So, ayun, siguro ang ano ko na lang doon. Siguro nabigay ko naman lahat. Walang pag-aalinlangan. At sinabi naman din na nila mama, yung mga tita ko na nagbantay sa kanya na okay naman siya, parang ano naman. Pero ang hirap, no? Masakit na, alam mo, hinihintay ka niya na dalawin mo siya, yung part na yun, no? Oo, meron siguro, Nakonsensya no? ka ba? Oo, meron. Nasa ano ko na, hindi ko siya friend sa binlock mo Facebook. pa sa- O nagblockan binlock kami, mo pa. 'di ba? So okay, hindi ko siya friend. So pina-check ko pa sa ano ko yung memorial, may mga ganun 'di ba, para baka ikaw yung nilagay sa memorial ni daddy para i-off na natin yung Facebook kasi hindi nga kami friends na eh. So, yan. Malaki talagang ano din. Pero thankful ako naman doon kasi nagkakausap naman kami before, naibigay ko naman siguro lahat. No, lahat ng kung anong kailangan niya. Sabi nga ng mga tita ko, alam mo ba yung mga binibigay mong mamahaling gamot ng mga pain reliever, di niya iniinom kasi may sarili siyang reseta. Pero di na lang namin sinasabi sa'yo kasi alam namin, pinaghirapan mo yon. Baka ma-hurt ka lang. Kumbaga at least hindi ka naman nagkulang at binigay mo naman lahat sa kanila. So ngayon, eto, going back dun sa, eto na, kumbaga nagbo-boom na yung mga racket mo, yung trabaho mo. Ano na yung mga nagbago? As in, kumbaga nakakatulong ka na sa lolo't lola mo. Yes, oo. Anytime na parang mas gusto nila, may food panda pa ngayon, 'di ba? So anytime na parang gusto nila kakain, o di kaya parang gusto ko lang i-share, kunyari may achievement yung anak ko, kami dito, sinishare ko na rin sa kanila. Oy, papadala ako ha. O, ginan niyo yung food panda, ganyan. So masaya. Tapos yun na nga yung anak ko, no. Nalugmok din kami last year kasi nagkaroon ng
court, ano ba to, battle for Dahil child sa custody. dahil Child custody. So, ang gasto, sabi ko, saan ako pa kukuha ng pambayad sa lawyer? Eventually, marami kong friends pa rin na tumulong. Nandun pa rin sila sa tabi mo. Nag-ambagan. Wow. At ang nakuha kong lawyer ay sabi, sige lang, magbigay ka lang ng monthly kung magkano kaya mo. So parang ko, wow. The acceptance fee was 100,000. So, Grabe. saan ko kukunin yun? Ayun, Raya, may tanong ko, ano yung natutunan mo as a single parent, no? Sa lahat na nangyari sa buhay mo? Ang natutunan ko lang is have faith. Hayaan mo lang. Kung hindi man dumating, hindi binigay sa'yo ngayon, nagka-problema ka. Kasi may something better na bibigay sa'yo. May darating. At ibibigay niya rin yun eventually. So, ganun lang, kahit naman as of this time, meron ding, bakit kaya ako may sakit? Bakit? Pero hindi ko siya tinitignan as, binigay niya as, binigay ni Lord as, parusa na naman, ano ba to? So parang, kasi yung sinasabi ng iba kung kailan ako may pera sa ako nagkakasakit. Alam mo yun, paano kung nagkasakit ka nung walang pera? Yun yung thinking ko. Yes, Okay, thank you Lord. Kasi may pera ako, pampa-check up, pambili ng gamot. Hindi ko siya tinake as, ito naman si Lord. Kung kailan ako may pera, saka ako, Hindi mo siya sinisi. hindi ko siya ginanon. Yun ang thinking ko. Yeah. Thank you Lord, may pera ako. Tsaka naniniwala ka ba na kumbaga hindi ka iniwan ni Lord, kumbaga ginaid ka niya Yes. sa mga nangyari sa'yo? Yes, andun lagi. Like, everything na nangyari is nandun. So prayers talaga. Yes. Oo. Anong mensahe mo ngayon sa mga, lalo na sa lolo't lola mo na ngayon, iba na yung buhay mo? Mm-mm. Kumbaga, napaka-strong mo na talagang lumuwas ka sa Manila, palipat-lipat ka. Kumbaga, ano ka dati, NPA, no? Permanent NPA. address, no? So ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa mga lolo't lola mo? Ayun, si mama na lang kasi ang natitira, no? Sa na rin, pumano na yung aking lolo. So unahin natin si lolo mo. Lalo na, di ba, hindi niya naabutan na lalo yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Oo. Ano gusto mong sabihin sa kanya? Ano kasi yun hindi rin naman kami ganun ka-close, pero ayun, maraming salamat sa tulong na pagpapalaki. At syempre, kung nasan ako ngayon ay kakibat ka doon. Sa lola mo? Yes, si Mama Gloria up until now, kaka-83 lang niya, happy belated. Nako. So, very lively pa. Salamat sa mga learning. Sobrang parang ako yung carbon copy niya sa pagiging stricto. Kung yun nga, yung kung ano ang sinabi, yun ang gagawin. Tama. Ganun kasi siya So yun, salamat. Maraming salamat, Ma. Especially sa religious side. Yun. Yun ang ano ko. Maraming salamat. Sa father mo? Eto na, medyo Oo. marami kong gustong sabihin sa kanya, sabihin mo na, malamang hindi naman tutulog ang Diyos at kasama niya yan, malamang. Lagi kong pinagdadasal na sana si Daddy nasa kanya, no? Si Daddy ay napatawad kung ano man ang nagawa at nasa maayos na lagay kung nasaan man siya. I always pray for that at of course lagi kong pinagdadasal na gabayan pa rin kami kasi technically ulila na kami at minsan sabi ko nga 60th kasi niya dapat yon, itutour ko siya kasi nandun na yung may car na, may bahay. May plano Oo, na. sabi ko, Daddy, pagpunta mo dito, 60th mo, igla-land trip kita, Lahat, Baguio. gala Oo, mo. dun sana ako babawi dun siya nagkaroon ng sakit. Hindi siya pwedeng i-travel kasi laryngeal. Yes. So, so sabi ko, okay, may ibang plano. Hindi ko rin question ulit. May nangyari kasi sabi ko, hindi ka naman siguro magkakasakit din na walang-wala ako, wala akong maibigay. Kasi kung nagkasakit ka noon na walang-wala ako, baka isang araw ka lang wala na. So, at least meron ka pang time to heal, to say your prayers, to ask for forgiveness o kung ano man. Sinabi ko naman yun sa kanya. So, sabi ko, hindi ka naman magkakasakit siguro din ng walang-wala ako. Kaya siguro kung meron ako ngayon na maibigay is yun na rin right time niya for you. Nasa yung baby. Baby pa ba tawag mo sa kanya? Oo, si Sabibi. Kasi sabiha siya Hi Sab, sabi ko manood siya nasa school. Ayan. At ito lagi siyang may kwento sa akin, no, Jim. Sabi niya, pag kami lang sa sasakyan or traffic, sabi niya, alam mo mami, no, noon, grabe ang hirap natin. Nakikita niya, and I'm so proud. Ang hirap-hirap natin doon, no, na
Pag may hihingin ako, sasabihin mo sa weekend na, sa sahod na. Pero ngayon, pag may gusto akong kainin kahit mahal, na ibibigay mo. Ang layo na natin doon. Nakita niya. At up until now, pag may medyo shaky or hindi okay sa finances, sasabihin niya, okay lang, may pera pa ako. Maglalakad na lang ako pa uwi. Ganon pa din siya. So, sabi ko, basta lahat ng yan, kung anong kaya ko, ibibigay ko. Foods, pero hindi pwede yung mga kaartehan. Oo, ganun pa din kami. At sabi ko, magdedebut kasi siya in 2 years, 2027. Sabi ko, masyadong mahal yon. Exchange mo ako ng grade. Kung hindi okay, di walang debut. Kasi 'di ba, pinaghirapan ko yan, hindi ako umupo diyan para ano. So nakikita niya 'yon. Alam niya kung kailan ako pagod, hindi ako ginigising. So kahit aalis siya ng bahay, naglalakad, walang baon, okay lang, hindi niya ako gigisingin pag alam niyang pagod ako. So I appreciate it so much. Grabe. Kumbaga, isang magandang halimbawa yung pagpapalaki sa bata, no, na kumbaga in-explain mo pa rin, no, nung maliit pa lang sila, kung gaano kahirap ang buhay. Yes. Yun, kinikwento ko nga. Hindi naman niya naranasan, technically yung naranasan ko, pero kinikwento ko. Pero sa... Kumbaga, lalaki sila na alam nila yung diskarte na sa buhay, makontento, yun ang importante dyan. Yes, makontento. Makontento tayo. Ay, naku, maraming salamat. Grabe. Alam mo, kulang talaga yung oras eh. Okay. Alam ko naman, medyo puyat ka pa yata at may meetings ka pa mamaya. Oo, sige lang. meron kaming bibigay sa'yo, Miss Rhea. Ayan, para sa ito. Ito ay, nakita mo naman yung picture mo dito, no? Oo nga. Ayan, para sa iyo, ang pagbabahagi ng iyong kwento at sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga pangga natin. Ipinagkakalo po ngayon pong November 13, 2025, dito po mismo sa 3rd floor at East Core Building. Ayan, para po sa inyo. Ayan. At baka may gusto po kayong pasalamatan. Yes, thank you so much. So unang-una, pasasalamatan ko si Mami MK, no, ng Filipina Home-Based Moms sa pag-connect sa inyo. Dinala kami dito. Ganito na rin kasi yung adhikain. Naging solo parent advocate na rin ako kasi, no. Pinapakita ko na kayang-kaya naman. Kayang-kaya natin maging maayos kahit solo lang tayo, correct, no. Wait, midterms mo, meron pang bibigay sa'yo from wow. MX3. Thank you so much, MX3. So Ayan. yes, maraming salamat dun sa mami groups ko. For bringing us all together. So, walang yun yung gusto kong circle of friends, mommies na walang hilahan pababa, Yes. sabay-sabay kami Tulong-tulong. hila. So, yan. At para sa pamilya at anak lalo na, no? May baka may shoutout ka, may mga friends mo, mga nanonood. Oh yes, ako sino man yung nanonood, sino pa bang nanonood? Basta ang dami nila kanina, yung Southern Mamas ko, no? Sila Ma'am si Char, Mami Rachel, Mami Dean, Mami Angge, Mama Odette, sila Mami MK, isang buong agency yun na sobrang dami. Thank you so much. Meron pa dito, si Miss Odette Belsa, baka kilala mo to. Yes, ako si Mami Odette. Si Mutya Del Mundo. Yan, so sa aking mga pro-life family, yes, grabe. Thank you so much. Nandyan sila lagi. Si pro-life family ko kasi ay aking, bilang wala akong ka-office mate sa VA, no? So sila yung taong napupuntahan ko, nakikita ko. Grabe, hello po sa inyo. Katotohanan. Magandang hapon po at maraming salamat, Rhea, sa iyong pagbabahagi ng kwento ng inspirasyon, no? Lalo na sa mga single parent mo, no? Na talagang nawawalan din ng pag-asa. Huwag kayong sumuko kasi ang nagiging lakas ninyo yung anak eh. Diba? Talagang kaya palang maging nanay at tatay sa iisa lang eh. Kaya. No? So, Nakakapagod lang. Yun lang. Kumbaga dapat ang mindset natin ay huwag sumuko, laban lang. Laban Diba? lang. Have faith always. Yes. At hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Ayan, at isa na namang araw na punong-puno ng inspirasyon. Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Siyempre tuwing Webes po, mapapakinggan ninyo at mapapanood ang kwento ng inspirasyon natin sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ako po si Jimbo, magbabalik pa po tayo mga pangga. Dito lamang yan sa number 106.7 Energy FM Pangga. Kung sabihin radyo, sabihin mo energy.
sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, Mas nakaka-cope magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyado mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kinikleanse yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe.